Alam mo ba na minsan sinasabotahe mo ang iyong sarili? Kaya nga papamagatan ko itong talk na ito dito sa ating pong real reminder, empowering moment. Avoid self-sabotage. Sometimes, hindi natin nare-realize na sinasabotahe natin ang ating sarili. Pag sinabi pong self-sabotage, damaging, distracting, ourselves or destroying ourselves. Yan po yung mga basic definition po ng self-sabotage. At minsan hindi tayo aware, ito pala ay sinisira natin ang ating sarili. Mga halimbawa ng self-sabotage ay yung po tinatawag nating procrastination. Ano po yung procrastination? Ang procrastination, yung po tinatawag nating saka na yan, mamaya na yan, bukas na yan, may bukas pa naman. Yung pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin ngayon na ipinagpapaliban mo bukas. Yan po ay tinatawag nating self-sabotage. Ano ho? Ito pong self-sabotage na ito, yung dinidelay po natin yung task o yung responsibilities na dapat magawa na natin ngayon, hindi pa natin ginagawa. At can lead to our tinatawag nating poor performance or namimiss po natin yung opportunities kasi marami po ang nagka-cramming, nagmamadali. Isa pong sample yan ng self-sabotage. Isa rin pong example ng self-sabotaging ourselves ay yung pong tinatawag natin na too much worrying. Too much worrying. Meron po ba kayong na-accomplish kapag ka po kayo ay nag-aalala, kapag ka tayo sobrang nag-aalala? Ang pag-aalala ay parang isang tinatawag po natin na stationary bike. Pedal ka ng pedal na hindi ka umaalis, nandun ka lang hanggang mapagod ka. Ang sobrang pag-aalala ay self-sabotage po yan. Sapagkat nawawalan ka ng kapayapaan, mabugnutin ka, tayo, nawawalan tayo ng direksyon, at nagkakaroon tayo sometimes and oftentimes ng tinatawag po natin na complaining attitude. Nawawalan tayo ng tiwala sa ating Panginoon, at hindi natin nalalaman, umiikli pala ang ating pong buhay. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 6, sa context po ng worry. Sino ba sa atin ang makapagdadagdag ng kahit isang oras sa ating buhay? Wala po. Lalo pang mababawasan. Kaya nga po, ito ipagpapatuloy ko sa mga susunod pong mga araw. Itong self-sabotage. Marami po ang hindi aware dito na sinisira nila ang kanilang sarili. Sinisira nila ang kanilang kinabukasan. Akala nila okay, yung pala hindi. Kaya i-avoid natin yung self-sabotage. Dalawang bagay ang binigay ko na example ng self-sabotage. Yung tinatawag nating procrastination, pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin, hindi ka magiging productive niyan. Magmamadali ka parati. Yung secondly, yung too much worrying. It can leads to tinatawag po nating depression pag hindi po yan naalagaan. Kaya mag-ingat po tayo sa self-sabotage. God bless you po sa inyong lahat.